Hi guys, it's Ziel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-usapan natin itong mga agent na naman ng mga online loan applications. At yung magiging topic natin ngayon guys, dapat pa ba nating bayaran yung mga online loan apps kung saan hinaharas na tayo ng mga agent, pinahiya sa Facebook, or tinawagan na yung mga contact reference natin para ipahiya sa kanila. And alam ko guys na marami pa din sa atin yung nagsasuffer sa mga pananakot, pamamahiya, panggigipit at panghaharas ng mga agent ng mga OLA dahil lang hindi tayo nakabayad on time sa kanilang loan applications. So kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So dito nga guys sa ating topic ngayon, based lang naman ito sa aking personal experience kung paano ko nalampasan yung ganong sitwasyon sa mga agent ng OLA. Na actually guys, natutunan ko lang din sa ibang mga victim ng OLA. Kung saan in-apply ko din guys yung mga ginawa nila at na-in-apply ko din sa sarili ko. At ngayon guys nalampasan ko din yung ganong sitwasyon. And alam ko naman guys na karamihan sa atin nagigipit. Yung iba naman is biglang may emergency na kailangang bayaran. Or yung iba sa atin ay kailangan ng pangpuhunan para sa negosyo nila. Which is doon ako guys sa kung saan kailangan ko ng puhunan para sa negosyo ko. Pero iba pala guys yung napuntahan ko. Instead na mapunta ako, instead na tumubo or instead na lumago yung business ko, biglang lumubog dahil nga sa mga OLA na akala ko makakatulong sa akin pero hindi pala, kung saan nalubog lang din ako sa mga OLA. Actually guys yung una, syempre okay pa naman yan, nababayaran mo pa naman, na iraraos mo pa naman yung pagbayad mo sa mga OLA, pero dadating talaga guys yung time na pabigat na ng pabigat yung situation at hindi mo namamalayan na nagtapal-tapal ka na pala, like mauutang ka sa isang loan apps tapos nag-due na yung loan apps na yon, tapos wala ka pang pambayad, parang maisipan mo na lang na maghiram ulit sa ibang mga loan applications para may pantapal mo dun sa naunang due mo, which is nangyari talaga yun sa akin. O di kaya naman guys na kapag once na malapit na yung due mo, biglang may magte-text sa'yo kung saan mag-offer sila ng ibang mga loan apps. Siguro parang ganun yung ginagawa na guys parang ilulubog ka talaga nila sa tapal-tapal system. For me guys dalawa lang yung reason na nakikita ko kung bakit marami sa atin yung mga hindi na nakakabayad sa mga OLA kahit na good payer sila. Isa na dyan guys is sobrang laki ng kalang interest. At yung pangalawa naman guys is short term payment lang sila, like 7 days repayment lang sila. So dun pa lang guys sobrang mabibigatan ka na talaga. And I'm sure guys meron na naman magko-comment dyan ng bakit kasi kayo utang ng utang tapos hindi naman pala kayang bayaran. Well guys, dapat maging sensitive kayo sa mga kino-comment nyo kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Like yung iba guys, umutang kasi nga nagkasakit yung family nila, family member, umutang sa OLA. Or yung iba naman guys is pang emergency para sa pang school, sa anak nila, ganun, mga school supplies. So please maging sensitive tayo sa mga kino-comment natin kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Anyway, balik na tayo guys sa ating main topic kung saan dapat pa ba nating bayaran yung utang natin dun sa isang online loan apps kung saan hinaharas na tayo ng mga agent. So dito guys based sa aking personal experience, for me, wag na nating bayaran yung isang loan apps na pinahiya na tayo ng agent. Kasi actually, diba guys, may mga ganitong scenario na 7 days yung repayment ng isang loan apps na inutangan mo. Tapos 6 days pa lang guys, nag-remind na yan sila sa'yo na dapat mong bayaran bukas yung utang mo sa kanila. Tapos bibigyan ka na nila agad ng time, like 12 AM dapat malalagay na yung bayad mo dun sa kanilang loan apps. Then pagdating guys ng kinabukasan, tapos syempre binigyan ka na nga nila ng time, like 12 PM dapat nga bayad mo na daw yung utang mo sa kanila. Then pagdating ng 12 PM hindi ka pa bayad or lumampas ka dun sa 12 PM na usapan na sinabi nila sa'yo,
doon na sila guys mag-start na mangharas. Like sasabihin nila sa'yo, bakit ganito, wala pang nagpa-pop up na payment mo dito sa aming system, bla bla bla. Kapag hindi ka pa nakapagbayad, alam mo na kung ano yung mangyayari sa'yo. Ganun guys yung mga madalas na tinetext ng mga agent ng mga OLA, lalo na guys yung mga loan applications na fly by night or mga loan shark. Maghapon na yun guys, no, maghapon na hindi ka nila titigilan, lalo na kapag hindi mo sinunod yung time na binigay nila sa'yo. Alam mo guys, yung isa sa mga naranasan ko dito is yung text nila nung time na hindi ko nga nasunod yung 12 PM na pagbayad sa kanila, which is due date ko pa lang yun guys. Andun agad yung mga pangaharas nila. Like, sinabi na sa akin na, sige, pag hindi ka nakabayad or hindi mo pa na-settle yung payment mo ng ganitong 3 PM, humanda ka, ganito ganon, ipopost ka namin sa Facebook, tatawagan namin mo contact reference mo. Imagine mo guys imagine mo, due date mo pa lang yung time na yon, hindi ka pa nag-overdue kahit 1 day man lang. Pero nung time na yun guys, no, binayaran ko pa din yung loan ko at iniraos ko pa din talaga yung ganong sistema ng mga loan apps para lang hindi na ako maharas or hindi na nila gawin yung mga sinasabi nila. So binayaran ko. Pero nung time na yun guys, yung medyo nakapag-isip-isip na ako, nagbabasa talaga ako guys no ng mga runs ng mga victims din ng mga OLA na ganito, na wag na daw bayaran yung mga loan apps na nangaharas. So madami akong natutunan guys no, lalo na guys no, watch nyo na lang itong si Ma'am Attorney Claire. Ayan siya guys. Ang dami kong natutunan sa kanya about nga sa main topic natin ngayon. Pwede nyo rin guys no, panoorin yan, yung vlog ni Ma'am Attorney Claire Castro. Kasi ang dami yung matututunan about sa topic natin ngayon. Actually guys no, marami akong mga loan apps na hindi binayaran. Lalo na yung mga loan applications na 6 days pa lang nangaharas na. Dahil nga marami na din akong natutunan na ganito, na hindi na dapat pala talaga bayaran yung mga loan applications na namamahiya na sa'yo, na tinatawagan na yung mga contact reference mo, pinopost ka na sa Facebook. Kaya nung time na yun, isip-isip ko na wag na lang silang bayaran. Bahala na silang magabol sa akin. Actually guys, no, hindi lang ganun yung ginawa ko, hindi ko na sabihin, kundi inipon ko guys yung mga text messages nila ng mga pananakot nila para maging ebidensya ko na ganito yung ginagawa ng mga agent ng mga OLA. At hanggang ngayon guys, nakasave pa din sa akin. Paano mo naman ba kasi guys no, babayaran yung isang loan applications na 6 days pa lang or hindi mo pa due date, nagbabanta na sila sa'yo na kapag once nga daw na hindi mo binayaran yung utang mo sa kanila, upon due date, alam mo na daw kung ano yung gagawin mo, mapapahiya ka daw, mapupost sa Facebook, ganun. May pambabanta na agad sila sa'yo. So yung advice ko lang guys sa inyo no, and based na din ito guys sa advice ni Ma'am Attorney Claire Castro doon sa kanyang vlog, na kapag once nga daw na binabastos na kayo ng mga OLA agent, ipunin nyo daw yung mga ebidensya na mga text ng pangharas nila. Then wag daw bayaran yung loan apps. Yung utang mo dun sa loan apps, hayaan mo daw na yung mga agent ang magabol sa'yo kasi mapapagod din sila sa'yo, kakatext sa'yo. Then, ipunin mo lang daw yung evidence na yon, tapos kunwari magpapakita daw ng identity yung agent na yon, pwede mo daw siyang sampahan ng kaso ng cyber libel. Actually, ang dami kong natutunan guys no, dito sa vlog ni Ma'am Attorney Claire Castro. So, watch nyo yun guys para mas gumaan yung loob nyo sa mga ganitong scenario or mga ganitong situation na nangyari sa akin, para males na guys yung depression nyo sa mga agent ng mga OLA. Well, utang is utang naman talaga guys no, na dapat nating bayaran at responsibilidad natin na bayaran yung mga utang natin. Pero kasi guys no, hindi din naman kasi tama yung ginagawa ng mga agent ng OLA, ng mga pananakot nila, pamamahiya, pag-contact sa mga contact reference natin. So, sa mga nakakaranas dyan guys ng depression sa mga OLA, ito yung tatandaan nyo guys no, hindi kayo nag-iisa. So, yun lang naman guys no, yung ating pag-uusapan ngayon. Sana meron kayong natutunan guys no sa ating topic. So, yun lang naman guys. Sana maging okay na kayo after yung mapanood itong vlog ko. So, yun lang naman guys no, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you in my next video. Bye!